Kamusta? Nakapagluto ka na ba ng hapunan? Ha? Okay ka lang? Parang namumutla ka. Medyo masakit ng pulo yung ulo ko, Nay. Galing na po akong klinik kanina. Pahinga ko lang daw po. Ganun ba? Hindi, teka. Hindi ka na muna. Magpahinga ka na muna. Tama na yan. Tama na. Hindi ka. Anak! Anak! Ano ba yan? Ano yan? Ano nangyari sa'yo? Len! Uy! Nak! Ano nangyari sa'yo? Nak! Bakit? Ano ito? Bakit? Ano ba? Len, isugod natin sa ospital. Oo nga eh. Tara, tara. Anak! Anak, kamusta ka? Kamusta pakiramdam mo? Masakit pa ba ulo mo? Medyo okay na po ako ngayon, Nay. Nak, ano ba nangyari? Nakipag-away ka ba sa school? Nak, umamin ka. Huwag kang matakot. Magsabi ka ng totoo. Sige na. Nay, Tay. Sorry po kung di po ako nagkikwento. Si Ma'am Salazar po. Si Ma'am Salazar po. Pinato niya po ako ng scotch tape. Dito po. Dito. Mula nun, nahilo na po ako tsaka nasusuka. Salazar? Ito ba yung sinasabi ng ninang Edith mo yung narireklamo niya na salbahing teacher? Ito ba yun? Guys, nakita niyo na ba yung nakatag kay Gio? Nasa ospital pala siya, naka-confine. At yung mga kamag-anak niya nanunulisit para pambayad ng bills niya. Balita ko, lalanga daw ng sitwasyon eh. Sabi nga ni Alan Lelen kahapon may namang dugo sa utak ni Gio. At kailangan siyang operan. Di kaya dahil yun sa pagbato sa kanya ng scotch tape ni Ma'am Salazar. Ang lakas ng tama sa ulo ni Gio eh. Ang alam ko nga, baka pumunta ngayon sina Aling Lenlen. Ngayon? Oo, ngayon daw. Mrs., kumalma ho muna kayo. Meron pong klase na ongoing. Doon po muna tayo sa opisina. Doon po natin antayin si Ma'am Salazar. Hindi. Hindi mo ako mapapakalma. At lalo hindi ako mag-aantay doon para umupo. Nasaan na ba yung Mang Salazar na yan? Mag-aharap kami ngayon. Mag-carry out ka? Teacher Tess, si Ma'am Salazar? Ay, kalalabas lang. Dala-dala ng mga gamit niya. Nag-early out ata. Saan daw nagpunta? Ano to, pagtataguan niya kami? Saan ba nakatira yung babaeng yun, ha? Mrs., pasensya na po. Pero private information po yan. Anong private? Lele, ma'am, ganito na lang. Sabihin niyo sa amin kung saan para tapos na tayo rito. Kumalma po muna kayo. Papasok naman po siya bukas. Pwede po tayo magpa-schedule ng meeting. Hindi niyo kasi ako naiintindihan eh. Bakit? Palibasa, hindi kayo yung may anak na critical ngayon. Yung anak ko na dahil sa babaeng yan, hanggang ngayon critical. At kapag hindi siya naoperahan, lalo malalagay sa peligro ang buhay niya. At dahil sa nagagawa ng demonong patient na yan, hindi ko mapapayag na pagtabuhan niya. Hindi ako papayag na matakasan niya kami. Hindi ako papayag. Napapagod pala yung Ma'am Salazar na yan. Napakawalang nga kami ng babae. Dapat sa kanya, siya ang pinagbabayad mo ng hospital bills ni Gio. Basta kapag nagkita kami, manda siya talaga.
Manda siya. Ano ba? Ano yan? Naglalakad ka, di ka tumitis sa dinadaanan mo! Doon na nga hindi tumitingin sa daanan eh. Naka-shades ka kasi oh, wala namang araw. Wala kang pakialam! Bastos na to! Ikaw na nakabangga, ikaw pang matapang! Hoy! 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 Sabi ko na kilala kita! Kilala kita eh! Ikaw yan eh! Ikaw yan eh! Ikaw yun eh! Walang hiya ka? Pagtataguan mo pa kami! Halika sa barangay! Pagbayaran mong ginawa mo sa anak ko! Wala akong kasalanan! Ikaw may kasalanan dahil pabaya ka magulang! Kung hindi mo pinalaki sira ulo ang anak mo, hindi mangyayari yan! Hindi sira ulo ang anak ko! Ikaw! Ikaw may diferensya ka sa pag-iisip! Wala kang karapatang maging teacher! Walang hiya ka! Kayo ang sira ulo! Mga squatter kayo! Squatter! Ano sinabi mo? Anong squatter? Anong squatter ka? Ay, wala ako! Ano? Ha? Ano? Titigyan ko! Hoy! Bitawan mo! Ikaw! Salbahe ka! Bitawan mo yan! Kunin natin! Kunin natin mo! Walang iya ka! Hoy! Para! Hoy! 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 Mapakalit ka! Hoy! Huwag mo na huli yan! Babae na! Ni sa panaginip, hindi inakala ng mga magulang ni Gio na dahil sa simpleng pagbato ng tape sa kanyang ulo, malalagay ang buhay niya sa peligro. Paano nga ba maituturo ang tama at mali kung ang mismong guro ang gagawa ng pang-aabuso? Dahil sa insidente, na-confine ng 1 buwan si Gio sa ospital. Umabot din ang bill nila ng humigit kumulang 100,000 pesos. Pati yung pangarap niya nawala rin. Kahit siya mismo, nagtatanong pa rin palagi siya kung magiging seaman pa ba kaya siya na ganito naging nangyayari sa kanya. Kumbaga bumuhulak ng pangarap niya. Sa kasamaang palad, kahit nailabas na si Gio sa ospital, may operasyon pang kailangan gawin sa kanya. Once kasi na nagkaroon talaga ng hematoma o yung pagbi-bleed doon sa utak, no, pwede kasi itong kamatay niya, no? Kasi once kasi na napupuno na yung pagdudugo doon sa kanyang utak at hindi talaga ma-evacuate yung hematoma doon, pwede kasi itong maka-impede ng paghinga niya at syempre yung sa consciousness niya. Kung hindi ito maoperahan, it may lead to death. Case-to-case basis pa rin yan. Kailangan pa rin kasi ng mga thorough medical exams din bago talaga yung mga ganitong mga operasyon, no? May kamahalan talaga. Kinamusta rin namin sa DepEd ang status ng investigasyon sa kaso ni Gio. We already submitted a report to the regional office and the contents of such a report we cannot divulge po to the public since it is confidential, but pursuant to DepEd Order 49, it is the regional director who has the authority to decide on such cases po if there is merit or none po. That's the latest update po sa status sa case. We are still awaiting po for the instruction sa regional director. Pero as to the division level, all we can do is to facilitate for a conference the teacher and the parents of the pupil to ascertain if ano ba gusto nila na mangyari sa kaso. Actually po, napatawag na po namin silang dalawa, yung mother ng student and then yung teacher. Unfortunately, wala talagang agreement silang dalawa. Ang gusto lang talaga ng parents is to help their child financially. What they want po is a lifelong sponsorship of the medication of the child, and if necessary ang operation, yun din po ipapasagot din po nila. The teacher committed na tutulungan niya ang parents sa paghahanap ng sponsorship para sa expenses po ng medication and if ever sa operation po ng bata. Yung husband ko man na ano niya dun sa DepEd, tayong naghingi na siya ng sorry sa husband ko, tapos naghingi na din siya ng numbers in case na may maibigay siya na ano sa amin. Siya na lang ang mag-reach out sa husband ko, pero hindi na siya nag-reach out sa amin kung ano talaga plano niya, kung may maibigay ba siyang may tulong. At dahil hindi na nakikipag-ugnayan ang teacher ni Gio kina Lenlen, minabuti nilang lumapit na rin sa Commission on Human Rights para sa legal na aksyon laban sa nasabing teacher. Sa ngayon ay todo kayod sina Lenlen para makaipon sa susunod na operasyon ni Gio. Kaya agad namang kumilos ang aming team para tulungan sila. Ang una naming regalo para kina Lenlen, mga negosyo package. May French fries negosyo package,
Sinamahan na rin natin yan ng table at chairs at dinnerware set, grocery items, at bigasan para sa kanilang sari-sari store negosyo package. Sinamahan na rin natin yan ng medical assistance at syempre, hindi pwedeng mawala ang Wish Ko Lang Savings. Dagdag na tulong pinansyal mula sa aming programa. Napakalaking tulong talaga sa amin yan, sir. Dahil meron kaming kabuhayan ulit na maibalik. Maraming salamat sa Wish Ko Lang na bigay ngayon sa amin. Isang paalala ang kwento ni Gio na hindi dapat idinadaan sa init ng ulo ang pagdidisiplina. Bilang nakatatanda, sana'y lagi nating unahin na maging mabuti kesa maging tama.